So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay, guys, ito yung main event ng day 1 ng Aon 15, Shei versus EJ Power. So ako, di ko kasi napanood yung buong day 1 kasi day 2 lang kami nakapanood. So ako, excited ako sa battle na to kasi marami nagsasabi na dark humor daw yung pinakita ni EJ Power dito. So, kaka-upload lang nito kagabi. Hindi ko na siya na-review that night. Reviewin ko na lang siya ngayon. January 6 po ngayon at itong video na to is for tomorrow. So, tignan natin kung anong klaseng battle yung ipapakita ng dalawang to. Tignan natin kung may mga angles sila dito about sa parehas nga silang semifinalist ng magkaibang liga, Flip Top at Matira Mayaman. Same pa ginanap, 'di ba? September 21 ba 'yun? Basta di ko na matandaan kung kailan ginanap, pero parehas sila ng araw kung kailan ginanap to, yung yung semis nila. Tingnan natin kung may mga ganong angulo sila. Tapos hindi, actually, excited na talaga ako anong klaseng battle to. Yung huwag natin patagalin to kasi matagal yung video. Dito na lang tayo mag-usap along the way. Game na. So, Shei vs EJ Power. Main event ng day 1, Aon 15. Game. EJ Power, tig 2 minuto, dapat. Pero pakinggan natin to. Tig 3 minuto, dapat. Pakinggan natin to, unang banat, Aon 15, day 1, EJ Power. Arik, ba't ang baho? Nakakasulasok. Kaya pala, may taga-PSP na nakapaso. Yung pakawala okay. Ng Bulo, naghahanap na naman ng instant fame. First, saksihan nyo ako kung paano ko i-bodybag tong outsider gamit flip-top game. Game! Oo, alam ko. Nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung 3 laban, gusto ko pang manlapastangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at isa buhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Okay. Teka, 2x2 at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin? Gantong match-up yung... Okay, sa mga bagong fan ng Flip Top, tama yung narinig nyo kay EJ Power. Team SS 2012 2x2 champ sila. Ayun, si Shei at Smaglass. At 2018 isa buhay champ naman si Shei. So nung 2018 siya ang unang battle MC na nakahawak ng dalawang championship sa magkaibang tournament, no? 2x2 at isa buhay. Pero nung 2020 binura yun ni MZite. So nag-champion si MZite sa 3 tournaments naman, sa tryouts, 2x2, tsaka sa isa buhay. So yun, share ko lang na lang ang aking tatapak-tapakan. Teka, 2x2 at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin. Gantong match-up yung gusto ko walang mawawala sa akin. Pero sige, ikaw na 2x2 at isa buhay champ, if you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni MZite sa loob ng resume ko. Yun, kasasabi ko lang, 'di ba? Si MZite. So bakit nabanggit ni MZite bakit nabanggit ni EJ Power si MZite dito? Kasi Aon 7, sa pagkakaalam ko Aon 7 'yon. Yun yung time na nagkasunog daw si MZite, pero still nag-proceed siya sa battle at ayun, hindi ganun tinalo siya ni EJ Power that time. Aon 7 yun sa pagkakaalam ko, yun yung Senior Shei, 'di ba? O tama, Aon 7 yun. Tama, Aon 7 yun.
Yun, ayun yung Senior Shay. Kung di nyo pa napapanood yun, tayo na panoorin nyo rin yung MZite versus EJ Power. So, ayun. Kita ngayon na 2-2 at isa buhay, champ. If you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni M-Site sa loob ng resume ko. Bakit? Ano pa bang may pagmamalaki mo dito? Nakabilang ka sa top 1 tsaka top 2 na most viewed na video? Ano nga ulit yun? Yung isa, extra ka sa 2x2, tapos yung isa, body bag ka ay sinyo. At kung usapang TF naman, wag na wag ka sa akin magyayabang. Ika'y imposibleng lumamang. And just to rub it in, 2 laban mo sa PSP, plane ticket ko pa lang. Ina. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. Maraming nag-abang sa'yo sa ligang to, pero winalambahala yung eksena at nagbukas ulit siya ng pinto at nagbalik para lang sa pera. Tama ngang hindi kinakalawang ang ginto, pero nasasanla at nabebenta. Aba, grabe, okay din. TF daw dodoblihin. Royalty sa bulletin, may bonus cash pa on the scene. Agad-agad pumirma ng kontrata dahil sa malaking offering. Kaya anong alagad ng sining? Ulul, accessory ka sa money laundering. Kunyari, walang alam mo. So ano yon? Yung labas niya parang white lies. Yung binayad naman sa kanya, putya, mas malaki pa dun sa grand prize. Kaya wag kang umaasta na bida. Kabilang ka sa mga bad guys para lang tong laban mo ay balakid. Binabak-upan ka lang ng franchise. Kasi real talk, isa buhay 2024 dapat yan sasali. Pero mas pinili niya yung matira mayaman. Kaya si Arik, nag-focus na lang sa mga bago na pagkakakitaan. Kaso inatsapwera ka na nila. Pagkatapos kang pakinabangan at ang masakit, nagbalik ka sa flip-top kung kailan di ka na kailangan. Kaya tanggapin mo na lamang ang katotohanang malungkot na tinalikuran ka na ng kumpare mo kasi mas masikip tumbong ni Mot. Pero may backup plan siya. Alam niyo kung ano? Call Enigma. Dating walang nire-repin, biglang naging 187 kasi nga, Boss Balita. Bigla-bigla kang babalik dito, putang na nakakadire. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil dito, tunay lamang ang nananatili. Squatter ka na vulture, di ka nagmamatter pa sa new school. Ngayon nagkakatotoo na yung sinabi ni Balakid pagkat sinusuka ka na lamang ng rappers of the future. Lampas dekada ka nang bumabatel, punching bag ka pa rin ng liga. Buhay na patunay na hindi lahat ng nabubugbog sa umpisa nagiging bida. Nakita mo yung picture natin na in-upload mo? Hindi ka ba nababahala? Senyales na yan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana na yung rango mo sa battle rap, bumababa na ng bumababa at umabot ka na sa punto na tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. At kung pepersonalin mo ko gamit mga corning sulat mo, wala kang mapapala sa akin. Wait lang guys. Medyo hindi ko na tripan yung yung angulo ni EJ Power na yung rango mo sa battle rap is bumababa ng bumababa hanggang sa itapat na lang sa mga dati mong tagahanga. 'Di ba? So hindi, sa ano ko lang naman, sa interpretation ko lang naman, mas maganda siguro kung sinabi ni EJ doon na yung rango mo sa battle rap is nag-stay tapos nahabol na lang siya ng mga bago. Mas maganda yun no? Ibig sabihin kasi pag nag-stay yung kumbaga nag-stay yung yung rank ni Shay as doon lang, ibig sabihin hindi yun bumaba, hindi yun tumaas, nag-stay lang. Then kung sasabihin ni EJ Power na hanggang sa naabutan siya ng mga bago, which is ang ibig sabihin naman is para sa akin is tumataas yung value or rank ng mga bago hanggang sa naabutan niya si Shay. Pero pwedeng ganun, 'di ba? Yung sinabi kasi ni EJ dito, ni EJ dito is yung rango mo sa battle rap is bumababa ng bumababa. Parang ang pinupunto niya dun is yung rango niya ni EJ Power is na mababa pa. 'Di ba? Kasi
pababa daw yung rango ni Shay, which is hanggang sa maabutan ng mga tagahanga. So parang ang sinasabi niya ni EJ Power dito na mababa pa rin yung rango niya sa sa battle rap. Ayun yung ayun lang yung interpretation ko. 'Di ba? Yun lang kasi baka gawing angulo sa mga next battle ni EJ Power yung ganun eh. So yun lang naman na ano ko lang na naisip ko lang na mas maganda siguro kung yung rango mo sa battle rap is nag-stay lang sa kung anong meron yon tapos nahabol na lang siya ng mga bago. Para mas okay, 'di ba, yung punto nun. So yun lang naman sa akin. Baka ako kayo kung okay naman yung interpretation nyo doon, goods. Pero kung yung mga interpretation nyo doon is parehas sa punto ko, yun lang. Na yung rango mo sa battle rap, bumababa na ng bumababa at umabot ka na sa punto na tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. At kung pepersonalin mo ko gamit mga corning sulat mo, wala kang mapapala sa akin, boy. Napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown. Galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Mas kupal pa ako sa pasaherong hindi nagbayad tapos nang hingi pa ng sukli. Kaya kung usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Gago. Ay, gago. Hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Kupal. Tangina. Ganyan lang kumana ng mga tonong pang sadista. Pag tumodo malagim at pag kumombo mas mabisa. Pinakita ko lang na madaling sabayan yung pang walang modo mo natira. Ngayong pinalagan kita sa kakupalan, sabayan mo ko sa karisma. Eto guys ngayon, and sasabihin ko na ngayon, hindi ko hahatulan o ma-judge yung round 1 ni EJ hanggat hindi ko pa napapanood yung round 1 ni Shay. So, ihang muna natin to. Iba yung atake ni EJ dito sa mga past battles niya na na-review ko, especially sa isa buhay. So, sa pagkakaalam ko, most of rounds ni EJ Power after nun, nakakapagbigay ako ng judgment. Pero, sa pagkakataon na to, iba. Ang hirap mag-close ng judgment sa ganitong ganito kaaga na round. So, I think kailangan muna natin ng pantapal doon. Kasi, parang, parang nakahang siya na kung bibigyan mo siya ng judgment, ang hirap para promise ang hirap niyang bigyan ng judgment dito. So, kailangan natin ng pantapal para makita natin kung ano yung difference ng atake. So, tingnan natin kung magiging pareha sila dito, kung magiging style clash ba, I don't know, pero hang muna natin tong kay EJ Power. Okay? Tumatak sa akin yung mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak nila. Gago talaga yun. So game. Panoorin muna natin kay Shay, tas saka natin bigyan ng judgment. Mas okay yun sa ganitong style ni EJ na sinishowcase niya sa atin. Kaya, game. Taga PSP daw ako. Gaga ka ba? Teritoryo ko kung nasan nakatapak ang aking paa. At tatapak-tapakan ko lang ang etchas na to. Sa katunayan, taga flip-top ako. Tignan nyo yung medyas na to. Tsaka nagyayabang dahil mahal yung ticket. Matikas ka na yan. Gago, buong net worth mo. Kwintas ko pa lang. Ay, gago. Reimburse ko na lang ticket na ito. I-Gcash ko na lang. Aroy.
Utang inang yan. Okay, nagustuhan ko yung rebat ni Shay na aapak-apakan yung etcha, sas biglang yung medyas niya is flip top. I don't know kung prepared siya sa mga angulo na ganon, kaya nag-prepare siya ng ganong medyas, or freestyle talaga, nagkataon lang talaga isuot niya yon. I don't know Wala. Tapos yung ticket, quintas ko lang, reimburse ko na lang yung ticket nito, Gcash ko na lang. Lakas nun. I-GG ka! Gago, buong net worth mo! Kwintas ko pa lang! Mayaman talaga si Shay, guys. Mayaman talaga to. Kaya nga, ato yung nanalo siya ng 100k sa isa buhay. Sabi nila, pinamigay daw niya yun diba? So, di ko lang alam kung totoo yun, pero marami nagsabi na pinamigay daw talaga yung 100k na yun. So, diba, grabe. Kwintas ko pa lang! Reimburse ko na lang ticket neto! I-GCash ko na lang! Attention! My name is Drill Sergeant Christopher Janong Kiko at kasama natin dito si Private EJ Florentino. Ngayong gabi, ituturo namin sa inyo ang 7 core values ng US Army ayon sa Army Doctrine Publication 622. Ito ay loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, at personal courage. At para maging malinaw para sa inyo, gamitin nating halimbawa ang putang inang to. Ahon! Game? Anong game? Wala kayo sa piso net, hindi tayo naglalaro. Magmula ngayon, pag meron akong tinanong, ang iisa lang ang sagot, kundi sir, yes sir, do you understand? Sir, yes sir! Nice! Gusto ko yun. Tangay na, ang hirap. Hindi, sige, manood muna tayo, guys. Tangay na, gusto ko yung pinapakita ni Shay dito. Hindi tayo naglalaro! Gamitin nating halimbawa ang putang inang to. Ahon! Game? Anong game? Wala kayo sa piso net, hindi tayo naglalaro. Magmula ngayon, pag meron akong tinanong, ang iisa lang ang sagot, kundi sir, yes sir, do you understand? Sir, yes sir! Okay, simulan na natin. Loyalty. Siguro naman dahil kay Romano, lahat tayo dito ay alam na nakapunta to sa US kasi yung nanay nagsipilyo ng longganisa ng AFAM. Sinuko ang bataan para makaangat. Yun lang kasi ang paraang nalalaman. Kaya nga, humor nito'y dark kasi hindi bright yung ilaw ng tahanan. Huwag na rin natin tanungin kung US o Pinas para alamin kung may loyalty ba yan. Kasi, matik naman. At kapag ang loyalty kasi absolute, ito'y walang kondisyon o hangganan. The moment na ito'y maging questionable, matagal nang wala yan. Isa kang Pinoy. Tinawag yung sariling Captain America. Kailangan ko pa ba i-bring up yung Civil War para lang mas magets nyo pa? Bayan o sarili? Tanong ni General Luna. Kung tingin nyo bayan sagot niyan, ay wala nang duda na isa kang tanga parang stepdad niyang naniwala sa pag-ibig ng isang puta! Next, duty. The Army is the face of the nation abroad. Duty nila ang maging role model pag nasa malayo. Kaso ito, sinabi ba naman kay GL, baka protektahan pa kita. As if hindi yun ang nature ng kanyang trabaho. Ang malala pa, sabi niya, pag ako nagka-PTSD, papatayin kita, sabi kay GL at Romano.
Gago, dun pa lang sa dalawang yon, nag-fail ka na sa duty mo, tarantado. Kasi instead of wearing the uniform to provide a sense of security sa mga tao, ginagamit yung uniform para itago mga insecurities ni Gago. Kaso kahit na i-camouflage mo pa, pati brief mo, pati sando, kitang-kita pa rin namin na all of it is a just false sense of bravado kasi laging sinasabi dahil siya'y sundalo, kaya kanyang ilagay sa hukay. Private Florentino! Di yan ginagawa ng mga sundalo na tunay! Kasi yung mga legit, alam yung totoong purpose ng training nila at yun ay hindi pumatay kundi maging malakas para pigilan ang pagkawala ng buhay. Amen? Anong amen? Gusto niyo ba maaga ma-meet si God? Diba ba? Speaking of nawalan ng buhay, wala tong respect sa nawalan ng buhay. Yung bagyong Yolanda, ginawa niyang katatawanan. Para lang ang kanyang dark humor ay mapangatawanan. Wala daw sinabi yung bagyong yun sa snow. Sus, yung snow nyo, malamig lang naman. Yung bagyong yun, nag-iwan ng malalamig na bangkay sa daan. Gago. Ano, porket natawa yung crowd? Kala mo, panalo. Tanga, natawa sila sa iyong pagiging desperado. Para sa isa buhay yung kumuha ng buhay ng di mabilang na tao, ginawa niya ng joke. Ang malala doon, ginawa niya yun bilang sundalo. EJ, may choice tayo. Kung gusto mong sabihin, instead of saying, my bar's so sick like Chris Aquino, pwede mo naman sabihin, my bar's so sick like Neo. Buti sana kung battle rapper ka lang. Damay mo kahit sino, kaso hindi, EJ. Sundalo ka din. Kailangan mo mas maging sensitibo. Ikaw mismo dapat alam na may mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro tulad ng isang trahedya. What more pa yung pumatay sa iyong kapwa Pilipino. Pero unfair na siguro na yung respeto mo ay hilingin ko para sa Pinas. Kasi matagal na nga namang wala yung loyalty mo dito. Kasi ang loyalty mo ay sa sarili lamang. Kaya ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Private Florentino. Kasi ang loyalty mo sa sarili lamang. Ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Florentino. Siya mismo nagsabi kay Tiny na kaya siya nag-army ay para sa visa at benepisyo at kundi dahil sa backer niyang stepdad, hindi siya malilista sa serbisyo. Pero okay lang naman yun. Kaso reminder lang iho, wag mo yang iyayabang dito. Kasi wala kang K, hindi ka self-made, produkto ka lang ng nepotismo. At next ay honor. Next ay honor. Meron lang ako tanong. Bukod sa dishonorable acts na nabanggit ko kanina, may honor ba ang isang taong puro kasinungalingan yung linya? Kasi ang next ay integrity. Ito'y pagiging honest kahit walang nakakakita. Si EJ, porket alam niyang may barrier na wika at hindi aabot sa US Army ang kanyang mga peking pabida, ginagawang circus yung flip-top, binabarbers yung liga. Sa sobrang barbero nito, naging gupit G-clown si Enigma. Kasi di ba sabi niya meron siyang PTSD sa mga kwento? Talaga? May PTSD ka? Sabi na ito kay Batas, 10:55 sa interview ni Batas. Sabi niya, kinonfirm niya yon habang tumatawa. So saan ka nagka-PTSD? Sa pag-jogging sa umaga? Ako, may gera ng naranasan sa lugar pa nila nakipagbakbakan para mga battle MCing tulad mo'y patuloy ma-enjoy ang kalayaan. EJ, yung EJK, kinundin ako sa Davao ng harap-harapan. Ironic na ikaw yung sundalo pero ako pa'y may pinaglalaban. At pag ako nagka-PTSD, damay lahat, pati kinabukasan mo. EJ, yung mga officers mo sa army, susulatan ko. At dahil mainit sa immigrant sa presidente nila, magtutweet din ako ng marami tapos itatag ko si Donald Trump sa bawat isa. Kasi hindi ako andito para patunayang ang estilo ko ang mas mabisa. EJ, andito lang ako para tanggalan ka ng visa. Para pareho na tayo nagbabalik. Ako nga lang sa battle rap. Ikaw, balik ka na sa Pinas next year, EJ. Kabayan, welcome back. At may personal courage pa pala.
Pero ayaw ko mag-overtime sa labang to. So mamaya na lang, pag pinersonal na kita, tignan natin hanggang saan yung tapang mo. Okay. Hirap. Isa lang yung nakita kong pwede kong ikumpara eh. 'Di ba? Ano lang, linis ng performance lang, linis ng delivery lang. Ayun lang talaga yung nakita kong pwede kong ikumpara sa both MCs. Hindi ko na bibigyan pansin yung time. Hindi ko na bibigyan pansin 'yon. Nag-expect na ako na kapag Shea, puta, alam nyo na yun, overtime talaga. Pero yun, non-tournament battle naman siya. So hindi na ako masyadong mag-focus sa time limit. Ang pinaka napansin ko lang dito, yung linis ng performance, kasi yung EJ Power doon, nakita niyo naman from start to finish, sobrang linis nung pagkakalatag niya, pagkaka-deliver niya ng mga linya, 'di ba? The conviction, the composure, ndun 'di ba? Kitang-kita doon. Kay Shea naman, kung sa performance lang, siguro naman pansin niyo rin, no? May mga inuuli siyang lines, may mga nagkakaroon siya ng stutter, pero sobrang minimal, 'di ba? Pero yung ganong kaliit o yung ganong yung minimal na pagkakamali sa ganitong kadikit na round, magmamatter yun eh. Kasi hindi mo alam kung saan mo i-judge yung ganitong klaseng battle, no? Kung sa style ba, halos parehas sila ng pinakitang style. Sa punches, sa haymakers, halos parehas din sila ng dami, 'di ba? So possibly pwede ko ibigay ng tabla to 'di ba? Pwede kong ibigay ng tabla to, guys. Pero gusto kong magbigay ng konting edge kay EJ Power sa linis ng performance. Sobrang sobrang dikit lang. Is at 10 and 9.9 or 9.8, parang ganun lang. Pero parang gusto ko na nga gumamit ng ganun ng pointing system diba? Pero hindi, sige. Stay tayo sa ganitong judging. Ito, guys, real talk, lang talaga sa linis ng delivery, linis ng performance lang talaga ako na mag-base sa round 1. Kasi para sa akin, punchlines, styles, haymakers, para sa akin, yung buong concept din, patable, di ba? Maganda yung concept na binibigay sa atin ni Shea. Maganda rin yung pinakita ni EJ Power. So, ang hirap i-differentiate nung ganong style. So, dun lang talaga sa performance. And I think, ahead ng konting-konti lang. Sabi ko nga sa inyo, 10 versus 9.8 or 9.9 yung judging ko dun. So, no? Pwede rin nating ibigay ng tabla. Pero, yun, gusto kong magbigay ng konting edge kay EJ Power sa linis na ginawa niya. So, I'll go with EJ dito sa round 1 sa 10-9. Pero, yun nga, possibly sobrang dikit nito. I-judge natin to ulit after natin mapanood yung round 3. Bigyan natin siya ng overall judging. So, pero per round, I'll go with EJ Power sa round na to. Yo! Puro military bars. Tang-ina, ang dami-dami. Kung mahal mo talaga yung bansa, ba't hindi ka mag-sign up sa Philippine Army? Tang-ina, inaasar pa yung nanay ko. Meron daw AFAM. Di ba? Kanu din yung jowa ng nanay ni Ann. Real talk. Kala mo, ginamit na sa akin yan ni Romano. Kala mo sa anggulong yan, ako'y matutupi. Kung ako sa inyo, mag-jamming ka, nanay ko, tsaka nanay ni Ann, total pare-parehas kayong mahilig sa puti. Sobrang haba mo mag-rounds! Kaya yung judges, binibigyan ka lagi ng deduction. Ako,
nagmumukha lang mahaba yung rounds ko dahil sa tagal ng crowd reaction. Pero sige, pagbibigyan kita dyan sa trip mong pahabaan. Tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Gago. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Ay pa! Ay pa! Utang ina ni EJ dito. Tapos na. Sino nakarinig na nung bago nitong kanta? Yung All in. Oh, wow. Matanong ko lang, anong feeling na may bago ang release tapos ini-intro sa laban mo, kanta ni Don Pau? Pangil sa pangil, kakasakot sa bawat laban. Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Gago. Average MC. Looney. Average. Gago. Tawa ko doon. Okay, tawa ko doon. Ayos yun ah. Ang lakas ng ano ni EJ na sabihin niya ganyan. Diyan si Looney oh. Ang tatanungin, Shinwan? So rap? Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Yabang. Ang yabang umasta. Kala mo talaga nagmamater. Yung mga hinahamon niya naman na rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip top tayo, Francis M. Ano? Gago talaga. Balita ko, lumabas na daw yung baby mo. Congratulations, brother. Isa na namang daddy na rapper. Anong feeling mo? Biniyayaan ka ng ganyan kasi handaan ng maging father? Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa yung maanggel. Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Paborito kong gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Gago. Pag ako naging babysitter ni Cray, ipapapanood ko sa kanya yung Skibidi Toilet. Para paglaki niya, maging ganap na siyang abnoy na para bang si Boyet. Dede, joke lang. Sawa na ako mang bullshit. Ayoko na ng mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng pulburon tapos di ko pa iinumin ng tubig. Mas malala pa yung aabutin niya sa mga inabuso ni Michael Jackson. Maglalaro kami ng close open, peekaboo, combo ni Mike Tyson. Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hulk kay Loki. Pag di siya tumigil umiyak, ia-up and away ko yung leche. Para ang naglaro ng God of War, makikita mo si Kratos sa ere. At habang naalutang siya sa hangin, aabangan ko siya bago bumagsak sa may sahig. Boom! Cristiano Ronaldo. Tama na. O sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay
habang nag-i-spin. Si Ret, di si Cray nung pinasok ko sa loob ng washing machine, Gago. Utang ina. ganyan ako mag-babysit ng hindi ko anak. Medyo may pagkapuwersa. Ang tawag doon, tough love, may halo yung delikadesa. At pag uwi mo, tinanong mo ko, bakit nakabalot siya ng benda? Wala lang yan, sir. Nakanto lang siya sa lamesa. Anong pangalan ng anak mo, Cray? Hi, Cray. Pasensya ka na, ha? Putang ina kasi ng yung mama at papa. Kaka-computer niyong mag-asawa, yung anak niyo nagiging kamukha na nung yaya. Yung asawa mo, reklamo ng reklamo. Minsanan ka na lang daw pumatong. Inasawa mo na daw yung computer. Puta, sino ka? Si Plankton. Okay. At kung kayo ni Ann, yung tinuturing nilang Katniel na malatandem sweetheart, andito na yung sisira sa tambalan nyo. #Alden Richard. Ann, gagawin ko ang lahat, maghiwalay lang kayo ni Baba. Para meron na akong kabit na makakasama pag wala yung anak ko at asawa. Gago. Ann, gusto ko lang sabihin, ang hot-hot mo. Alam mo ba kung ano yung nag-iisang pangarap ko? Ang masira yung putang inang laptop nyo. Sinong gustong makakita ng utong niya na pink habang naliligo siya sa shower? Sige, isesend ko sa inyo yung link. Basta tawagin niyo akong master. Gago. Di ba totoo naman? Lahat ng lalaki, babaero. Tama? Malibog, salsalero. Kaya taas kamay sa mga tulad namin ni Enigma na pinagjakulan si Ann Mateo. Papatayin ko na tong hayop na to, kaya sa mga nanggigigil diyang tigang, ako na mismo tutupad sa pangarap nyo na maging single mom si Ann. O ano, damay na naman. Tanga, alam mong para hindi maging boring yung battle, dapat gawin yun. Kasi kung mahal mo talaga siya, bakit lumalaban ka pa din, Chong? Isa lang ibig sabihin niyan at di na dapat pang ma-question, hinahayaan ka na lang din niyang bumatel ng bumatel kasi gusto niya rin naman yung nakukuha niyang atensyon. 1 million para lang sa bag mo? Oh my God, that's fucking crazy. That's only 20 G's for me. Ako bahala sa'yo, lady. Mamili ka na lang ng brand. Kung Gucci ba o LV. Ulul, tanging matatanggap mo lang na bag ay body bag ni Sheyi. Ano? Napipikon ka na. Gusto mo na ako sapakin. Hindi ako pumoporma ng ganto para yung amba mo salagin. Pinapakita ko lang sa mga tao kung gaano ka kabadeng, ako na mismo kumakwelyo sa sarili ko kasi alam kong hindi mo kaya yang gawin. Mas malala pa yung inabot mo dito kaysa sa ginawa sa Unisinyo. Personalidad lang din ni Sheyi yung sinasalamin ko. Kaya kahit anong gawin mong pagmamakaawa na ako ay huminto, wala kang karapatang magreklamo kasi gawain mo din to. Sinabayan kita sa personalan kasi magaling ka nga daw doon. Sinabayan kita sa estilo mo kahit nasa makabago na tayong panahon. Kaya iyakin na kampyon. Ano pang pwede mong irason? Nag-overtime na rin ako para wala ka ng palusot kapag natalo ka ngayon. Tangina mo, EJ. At Enigma! Kung tingin mo, hindi ka madadamay dito. Tinetesting ko lang kung hanggang saan yung kapasidad mo para mag-delete ng video. Kikira. Judge pa ba natin to, guys? Ang hirap. Tulad ng round 1, no? Kailangan mo natin tangin, ang hirap. Hindi ko alam kung paano ko, eto guys, real talk, no? Iba yung atake ni AJ dito. Ang hirap niyang, ang hirap sabayan nung concept na, I mean, ang hirap i-judge, no? Yung concept na inaano niya. Kasi,
pumareha siya kay Shea sa personalan. Ang ganda ng mga angles na ginamit niya, sobrang effective niya sa ganun. So ano ang hirap niyang tapatan, kaya kailangan nating pakinggan yung Shea sa bawat round kasi mali mo may pantapat si Shea sa ganun. So hindi tayo pwede disclose ng judgment sa ganitong klaseng round, no, kasi baka merong pantapat si Shea doon, 'di ba? So ayun, tulad kita niyo yung round 1. Malakas yung EJ Power sa round 1, kaya sabi ko hindi ko muna i-judge yung round 1 hanggang sa marinig muna natin yung round 1 ni Shea. So what if nag-judge tayo doon na ganito ganyan, tapos yung pinakita ni Shea maganda rin, 'di ba? So ang hirap din, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo, papakinggan muna natin yung round 1 ni Shea para kahit papaano meron tayong basis kung ano yung pwede natin pagtapat-tapatin. At ang pinaka nakita ko doon is yung performance nila, na ayun, dun lang talaga nagkatalo sa performance. Then sa round 2, ganun pa rin yung pinakita ni EJ, consistent angles, yung bugtong na washing machine, tayo na lupit nun. Tapos yung Cray toss sa ere, ganda ng laro niya doon, diba? Yun yung mga angles na ginamit ni EJ dito against Shea, sobrang effective eh. So parang nung round 1, kailangan muna natin mapakinggan yung Shea dito kasi baka may pantapat siya doon. So sa round 1, halos parehas sila ng atake eh. Dark humor, 'di ba? Tapos linis ng performance lang talaga yung nagkatalo. Concept, haymakers, punchlines, halos parehas eh. Kung papanoorin niyo ulit yung buong round 1, sa performance lang talaga may mga konting stutter si Shea, pero sobrang minimal nun, no? Kailangan lang nating tignan yon kasi sobrang dikit ng battle eh, 'di ba? Sabi ko sa inyo, after ng all 3 rounds nila both, i-judge ulit natin to as a whole, tignan natin kung ano yung magiging outcome. Pero sa pagkakataon na yun, round 1 EJ Power dahil sa linis lang ng performance. Parehas silang kumokonekta sa tao, parehas silang may mga effective punchline or references. Kaya para sa akin, ang hirap talaga i-differentiate nung ganong klaseng concept. Then sa round 2, pakinggan natin yung Shea dito. So game. Ginaya pa talaga ako. Style mo bulok. Paganto-ganto pa si Sundalo. Kala mo talaga, ang angas ni Ugok. Kaya ka lang naman gumaganto kasi may tinatago kang putok. At saka, hay nako, hindi ko nare-rebat yung sa anak ko. Nonsense naman mga banat ng mga putang to. At least si Christian, iisa lang ang tatay. Hindi ever magkakaroon ng stepdad tulad mo. Ang bright daw ni Arik, naisip niyang pagtapatin ang dilim at kasamaan. Pareho daw tayong dark. Ha? Ang liwanag kaya ng aming kaibahan. Masakit lang ako magsalita kasi real talk at minamasama yun ng ilan. Habang si EJ, wala lang. Masama lang ugali niyan. Alam niyo bang para lang i-flex na 3 na tinalo niya, sinabi niya, na 3 na nalalaglag niya parang anak ni Robin at Mariel. Puta, EJ, kahit si Satanas nag-react dun eh. Alam niyo sabi ni si Satanas, what the hell? EJ, wala nakakatawa sa mga young ones sa maaga naging anghel. Ultimo si young one magko-comment sana sa video ng offensive kaso di niya alam i-spell. Pero real talk, di ba may anak ka na? Oy, anak din. Di ba may anak ka na? Saya, di ba? Alam mo yung mga nalalaglagan, EJ, pangarap nila yun maranasan. Yung iba nga yun na lang dahilan ba't nasasabik sa kinabukasan. Imagine, excited ka nang bigay sa kanya lahat. Binigyan mo na ng pangalan, tapos yung pangalang yon sa puntod mo lang pala masisilayan. Oroy. Ganyan ang mga panghabang buhay na trauma ng iba na Tangina, sakit na.
Sakit Nabigay yan. sa kanya lahat. Binigyan mo na ng pangalan, tapos yung pangalang yon sa puntod mo lang pala masisilayan. Ganyan ang mga panghabang buhay na trauma ng iba na ginagawa niya ang isang biro para lamang sa ilang segundong tawanan. Oh, baka sabihin mo, kupal din ako. Kagi. Feeling ko mas masakit yung ano na yun. Maganda yung round. Ito na, nagkakaroon na tayo ng glimpse lang naman. Glimpse pa lang naman. Nagkakaroon na kasi ng katapat yung round ni EJ kanina sa round 2. Nagkakaroon na siya ng katapat dito. So, yung masakit yung medyo nasaktan ako dun sa linya ni Shay na sa puntod mo lang masisilayan. Yung parang pinagandaan na daw ng pangalan, pero sa puntod mo lang masisilayan, masakit yun. Unlike sa round ni EJ kanina, more on mga personals siya, matatawa ka pero yung personals na madiin, yung masasaktan ka, medyo hindi ko na feel kay EJ yun kanina Pero ngayon kakahalos kakaumpisa lang ni Shay yun, makaramdam ako agad ng ng sakit ng ng punchline. So, yan, tingnan natin, baka marami pa to. Panghabang buhay na trauma ng iba na ginagawa niya ang isang biro para lamang sa ilang segundong tawanan. Oh, baka sabihin mo, kupal din ako sa mga dati kong laban. AJ, di ako nang dadamay. Nang mga walang kinalaman. Yung anak ni Fukuda, ginawa ko yun kasi kailangan niya maramdamang hindi magandang hilingin ng kamatayan sa pamilya ng kalaban. Kung iintindihin nyo lamang ang context, wala na tayong pag-uusapan. Kasi iba ang may dinadamay kasi kailangan pag-usapan versus kailangang mandamay para lang mapag-usapan. Tulad ng kasal nyo ni Jonah May. Isipin mo ako si Batas, pag-usapan natin pare. Umpisahan natin sa tanong, mahal mo ba talaga yung babae? Kasi di ba sabi mo kay Abra, sasampalin mo siya ng dollar bills? Anyari? Ba't sa dinami-dami ng pinagdaanan nyo at haba ng binyahe, ang ending yung kasal nyo ni Mare parang ginanap lang sa garahe. Puta, di ba pag mahal mo, bibigay mo yung best mo? EJ, yun na yung best mo? Pero kung hindi, umamin ka, di niya ba deserve yung best mo? Kawawa naman si Jonah, pota, ox pa kung nag-reserve na lang ng resto. Biruin nyo ang taba-taba nung asawa, ang sikip-sikip nung pwesto. Ni wala pa nga atang reception yung mga cellphone sa reception. Bigating guest, meron. Ayun, naghahanap ng lechon. Eto real talk lang, ang manlait ay di ko intention. Sabihan mo sila mag-diet. Kasi kapag mataba hita sa bandang hiwa, nagkakapawis retention. Bahala ka kung gagawin mo. Ito lang ay aking suggestion. Kasi nakita ko mga bisita, lahat mukhang may yeast infection. Pero, yung asawa mong teacher, pare, nakakabilib. Nagagawa pa rin magturo kahit may laman yung bibig. Alam nyo, tinuturo yung menu o order na naman ng ramen na may 4 na egg. Kaya ang taba ng leeg. Huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, yung impact niya sa mundo wala makakadaig. Kasi kapag si Jonah May ang pumadyak, buong daigdig! Galing! Pero in fairness, kahit ganun yun, iyo pa rin pinakasalan. Kaso, EJ, ang kasal, 1 beses lang yan. Tapos ganun? Anong klase kang lalaki? Di mo man lang in-effortan kasal nyo. Natouch tuloy ako, EJ. Buti pa ako, pinaghandaan mo. Ano sasabihin mo? 1 araw lang yung kasal, importante, mahal isa't isa. Ganyan na ganyan din sasabihin ko, pre. Pag walang-wala na talaga. Yun na nga yung point, 1 araw lang, isa. Sa dami ng araw nyo magsasamang dalawa, yung 1 araw na yun, hindi pa naging special. Tinake for granted mong tang-ina ka. Bakit? Ano sabi niya sa'yo? Ayaw niya ng mag-aarbo? Gusto niya, simple lang. Naniwala ka naman. Tanga, alam niya kasing di mo afford at mahal ka niya at ayaw ka lang niyang masaktan. Lakas to Sabihin na natin, gusto niya naman. Kaso kulang sa budget, kaya ganun ang eksena. O ano yung sinasabi mo, sasampalin mo si Abra ng dollar bills. Ulul, wala kang pera. Kaya sa mga lalaki dyan na nanonood ng live, alam nyo na mga repa. Hindi porket okay lang sa partner nyo ang bare minimum, di na kayo magsastrive makapag-provide ng extra.
Gusto niyong itrato kayong hari? Gawin niyo siyang reyna. And that, my friends, ang pinagkaiba ng aming letra. Kasi pag si EJ na nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba't siya may power sa pangalan. Habang ang mga bara ko, personals overload. Yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Kaya anong dark versus dark? Nagkakamali kayo. Oo, pareho kaming may dilim, pero huwag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yung kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Uy! Okay. I think I'll go with Shay sa round na to. Hindi pa totally undecided pa. So try natin maganda yung ginawa ni Shay, maganda yung ginawa ni EJ Power sa round 2. Malakas 'yon. Consistent. Sabi ko nga sa inyo, consistent na EJ Power 'yon. Yung bugtong, yung laro niya dun sa pangalan ng anak ni Shay na yung Cray nga. Tas yung mga nameplay niya, yung Kratos sa ere, ganda nun. Yung angulo niya dun kay Ann. Pero iba yung Shay sa round 2, guys. So hindi ko alam kung mag-agree kayo sa opinion ko, pero sabi ko nga sa inyo, yung round 2 ni EJ, yung round 2 ni EJ personal siya, pero matatawa ka sa mga atake, sa mga punchline. Then kay Shay naman, personals, pero dun kasi ako nakaramdam nung sakit nung linya na yung pinost ko yung kanina, 'di ba? Sabi ko, yung sakit nung linya na ginawa niya, na pangarap nga doon ng mga babae magkaanak, tapos kung yung sa puntod lang masisilayan. Takin ng sakit noon na feel ko lang yung enerhiya doon na personal talaga. Doon para sa akin nagkaroon ng ibang timpla yung approach ni Shay, bigla, no? Nung narinig ko yun, nung medyo na-absorb ko yung verse na yun, yung linya na yun, ang sakit noon. Tapos yun, nagtuloy-tuloy, tapos ang ganda pa nung ender. Tayo na ulitin nga natin yung ender. Dilim ko'y bunga ng liwanag na pinapakita yung anino ko lang. Yung kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Diba? So, parte lang yan ng anino ko. Fuck. Yung ender naman ni EJ, yung kapasidad para mag-delete ng video. Diba? So, ayan. So, may nagkakaroon na tayo ng, sabi ko nga sa inyo, nagkakaroon na tayo ng glimpse. So, kanina, nung after ng round ni Shay, sabi ko, it's either tabla or Shay yun. Pero ngayon, nagkaroon na ako ng malinaw na pagtingin sa round 2. So, I'll go with Shay. Lakas ni Shay dito, guys. Hindi mo pwedeng i-disregard yung round 2 ni Shay. Effective. Effective. Sobra. Malakas yung pinakita ni EJ Power doon. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng itabla ko yon, pero mas nanuot lang sa akin yung mga punchlines ni Shay dito, yung mga personals ni Shay dito, yung ender ni Shay dito, yung concept, sabihin nating same pero mas powerful. Diba? Concept nila same pero mas powerful para sa akin yung iilang linya ni Shay dito. Yung kay EJ Power naman, marami din, powerful din, pero iba siya pumupunta no? Entertainment siya pumupunta. Kay Shay kasi yung kung pupunta siya sa pinaka ma-absorb mo siya as masakit talaga, personals talaga. So, ayun, sa round 2 I'll go with Shay. It's a 10-9 pa din. 'Di ba? So, I don't know if agree kayo doon sa pag-differentiate ko ng round 2, pero ako personally, kung paano ko na-absorb yung both round 2, kita nyo naman, tawa ko ng tawa doon sa round ni EJ. Tapos biglang sa round naman ni Shay, medyo nag-pause pa ako doon, sabi ko, putang masakit yung linya na yon. So, doon pa lang 'di
'Diba? Tas yung ender, wow talaga yung ender ni Shea para sa akin. So, I'll go with Shea sa round 2. Malakas yung round 2 ni EJ pero kailangan may mapili eh. It's either tabla or Shea pero as long as we talk about round 2, I'll go with Shea dito. So, round 1, 10-9 EJ. Round 2, 10-9 Shea. So, tabla, 19 points. Tabla per round. Deciding round 3, game. Yabang. Pinagmamayabang pa niya, grande daw yung kasal niya. Kala mo naman nakaka-impress. Putang ina mo, hindi mo naman papakasalan si Ann kung hindi mo nabuntis. Sino nakapanood na ng mga laban nito sa kabilang liga? Lakas, hindi ba? Bidang-bida. Angas ng mga tira. I swear, soldier soul. Putang ina ka Eminem, magnanakaw ka ng linya. Speaking of laban niya, I6, balita ko nag-walkout ka daw pagtapos ng laban nyo. Sa harap mismo ng mga dabawenyo. Buti na lang yung mahal mo nasa VIP room. Kaya dun ka dumiretso. Kino-comfort ka niya habang nakayakap sa'yo. Sa bandang gilid sila nakapwesto. Alam nyo kung ano yung punchline? Hindi yun si Ann Mateo. O si Gago, nangangatog na yata. Umaalog na yung baba. Unti-unti na siyang nauuga parang ngipin ng 5 years old na bata. Pero wag kang mag-alala, hindi ko ibubulgar lahat sa iyong asawa para pag uwi mo mag-away kayo parang si Bongbong at si Sara. Tang ina, Andy Mateo, ginawa niyang Plan B Mateo. Hindi kita masisisi, girl, kung bigla kang maging delulu. Tandaan mo na lang yung kasabihang, even your own eyes can fool you. Oo, even your own eyes can fool you. Bakit? Sino bang mga legit na fans ni Shea dyan? Aba, may mangilan-ngilan. Pero mas maraming kontra sa'yo, parang nanay lang ni Ann. Di ba tita, ayaw mo kay Shea? Streamer lang kasi siya. Gagi, nakaka-insulto. Sana daw yung sinagot na lang ni Ann yung 60 years old na byudo. At total parehas din naman na walang laman ng inyong ulo, sulitin nyo na yung pag-OnlyFans hanggat di pa siya nagkakaroon ng cancer sa suso. Kasi, paano kung biglang bumaliktad yung sitwasyon? Maubusan kayo ng pera. Parehas kayong maging baldado. Mga magulang na kayo na walang kwenta. Tanging mababalitaan nyo na lang yung anak nyo nagpupunas ng lamesa habang binabanggit niya yung mga katagang, okay na po, malinis na po. Ano pa pong iuutos nyo, Ma'am Leresa? Pero at least kasama niya magulang niya. Di katulad ng magulang mo, pinamigay ka lang kay Tita Nida. Puta, ayaw mo yung bata ka palang ginawa ka ng certified na niga. Bata ka pa lang daw kasi yung pagmumukha mo mukhang magdadala na ng consummation. Ikaw lang yung kilala kong may malaking mata na hindi nakaranas ng supervision. At yung lolo mo nagpaaral sa'yo, nakakaawa. Meron siyang apong tanga. Kakaantay niyang makatapos ng abugas siya. Ayun, abo na siya. Agoy. Hindi to yung EJ na classic na inaasahan yung maging laugh trip. Binabalaan kita, Shea. Higpitan mo yung kapit dahil wala rin mangyayari kahit umawat pa si Arik. At sisiguraduhin ko, lahat ng magre-react sa bahaging to hindi makakaakyat ng langit. Sa mga batang nanonood dyan, para sa sarili nyo tong kaligtasan, panoorin nyo kapag tulog na magulang nyo tapos yung volume pakihinaan. Kasi malaki daw yung kitaan sa live. Yan yung aking nabalitaan. Pues magla-livestream din ako ngayong gabi. Sa dark web nga lang. Mas malala pa to sa Visconde at the Sir Corbito. Dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, patay tong Shea dito. Wala akong ititira. Miski isang ongki ko, unti-unti kayong malalagas parang pamilya Aquino. Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay nyo, hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksak. Putang ina. Nagulat ako. 3 minutes and 33. So, possibly 3 minutes 30 siguro yon. Shit.
Okay bago tayo mag-umpisa sa judgment natin dito, slow start si EJ, no? From start hanggang doon sa 3 minutes and 30, slow start, no? Walang gaanong, para sa akin hindi gaano sobrang hindi naging effective or sabihin nating hindi pa gano'ng kasolido yung tama nun, yung impact nun. Tapos biglang magla-live din ako sa dark web nga lang, tas eto na, pakinggan natin to. Mukhang kailangan ko i-ready yung tenga ko dito. Doon pa lang sa parang may pagka Flick G burst, no? Pero kay Flick G kasi matatawa ka pero ito putas seryoso So, let's see. Dado, gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko? Pakibinyagan nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pake, di ako makikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, papatayin ko to o kakantutin mo yung sarili mong anak. Ay, gago! Pati yung kapatid mong si Moy, tsaka si Ann, sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga loyal fans ko ay nasusuka dahil wala naman tong pinagkaiba sa ginawa mo sa anak ni Pukuda. At pagkatapos nun, sigurado ikay matataranta. Magpapakita pa ako sa harap niya habang iniiyakan yung pamilya niyang nasalanta. Kahit pwede kitang patayin, wala pa rin akong gagawin sa kanya dahil mas masaya kapag nakita kong nagpapakamatay ka. And that's close casket, beyond recognition. Ayoko na ng mga tawanan, sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin cause I have lived long enough to see myself become a villain. Lumampas na ako ng linya. Eto ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, eto na yung totoong ako. Ako na nagpakakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. Sadyang hindi ko na alam kung ano yung tama at mali. Sinusulit ko na lamang yung bawat sandali. Binidyohan ko pa lahat ng pangyayari para may remembrance akong matabi at para meron akong pagjajakulan kapag hindi ako makatulog sa gabi. Yan yung estilo mo. Ginawa lang kitang ehemplo mula sa marumi mong utak at bunganga na walang preno. Kung pagiging kupal na imahe, yung nais mong masemento, pues mamamatay ka ng bastos na walang makukuha na respeto. Bate lang po. Kung may magre-react man dyan sa mga barakong nilatag, panoorin nyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayad. Kung tingin mo hindi ito magkakatotoo, pues puking ina mo. Alam mong pwedeng-pwede itong mangyari kasi taga-QC lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pues pakinggan mo ko. Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. Gago! Gago ka. 06 mangyari kasi taga-QC lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pues pakinggan mo ko. Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. Shit! Ano ba itong napanood kong battle? Battle ba to? Okay, so gaya ng 1 and 2, di ko mabibigyan ng hatol yung round 3 ni EJ, pero slow start siya dito.
Ang masasabi ko lang, slow start si EJ dito. Sorry, si EJ. Slow start si EJ. Dun lang pumalo yung effectivity niya sa 3 minutes and 30. Tapos, along the way, pasok. Para sa akin, gusto ko yung grabe yun. Ang dilim nun, tol. Sobrang dilim nun. So, kailangan nating pakinggan ng mabuti si Shea dito. Crucial yung round 3. Sobrang crucial ng round 3. Kasi, tanga na. Mamaya na nga. Round 3 tayo, Shea. Dinamay na naman si Ann para sa... Ayan. Sorry. Ayun, siguro, kaya ako nasabi na tawag dito, ineffective or slow start si EJ kasi umulit lang siya ng angulo dun sa first half eh. Yung sa from start hanggang dun sa 3 minutes and 30. Puro So medyo, alam naman natin, nagasgas na angulo na yun. So, kaya para sa akin yung dating nun is sobrang tagal or sabi nating hindi ganun ka-impactful din, no? Kasi, yun nga, naulit. Sa round 2, may mga angulo na siya kay Ann, eh. Tapos biglang sa round 3, meron pa rin. So, ayun siguro yung mga dahilan kung bakit, siya sa akin, less impact. Then, pagdating sa, 3 minutes and 30, doon ako munik, eh. Kasi, may pagka-Flick G bars, pero pinagkaiba is, yung kay Flick G kasi, comedy and entertainment naglaland. Ito kasi, sobrang itim, eh. Sobrang dark. So, yun. Shea tayo. Dinamay na naman si Ann para sa quick laughs, mabilis na tawanan. Ano ba naman to? Papupuntusan na naman ba ang mga ganito na paulit-ulit na ginawa na rin ng aking ibang kalaban? Lahat buong round 3 niya. Alam niya kasing hindi totoo, kaya tapang-tapangan. Yung buong round 3 mo, pre, parang time limit sa battle namin ni Sixth Street. Gawa-gawa lang. Alam mo ba, share ko lang, na naginip ako. May washing machine, tapos parang may isang salesman na kulot. Hindi ko maalala yung pangalan. Nagpasok siya ng damit sa washing machine. Naglagay ng sabon. Paglabas, ang linis agad nung labahan. Sabay banat sa dulo, champion! Tanggal agad naman siya sa unang beses na pagsalang. Ito rin nananaginip, pineflex niya kay Kalis Move, siya'y maraming views. Puta, sabi ko, saan banda? So nagpunta ako sa chinekorank niya sa versetracker.com habang nakaplay yung isa sa background, isa sa mga laban niya. Number 1, si Sinyo. Number 6, si Shea. Sino tong nasa baba ko? Si Apex. Si Apex. Scroll. Di ko pa rin makita pangalan niya. Puta, tapos na mag-shoutout kalaban mo 3GS, di ko pa rin nakikita kung nasan ka. Tapos, sunod kong pinlay ang probinsyano. Magmula umpisa. In fairness, nalibang ako kahit paano. Saglit lang, nakita na kita. Sabi ko, okay to, ganda. Tuloy ko bukas. Chinek ko anong episode na ba. Pagsilip ko, puta, ang huling 2 linggo na. Kaya hindi ko Okay. but flex to ng flex ng views. Okay, so hindi ako nanonood ng Ang Probinsyano, pero maraming nagsasabi na sobrang tagal nga daw nung series na yun, yung serie na yun sa TV. So, kaya natawa ako dun sa, sabi niya, di ba? Baka maraming hindi nakagets, no? Kasi, pero alam ko naman, gets nila yun, pero walang nag-react, eh. Pero ako, natawa ako dun. Ako, hindi nga ako nanonood ng teleserye, pero medyo nagets ko yung punto niya dun. Sabi niya, inumpisahan daw niya Ang Probinsyano from start. Tapos, nahanap na daw niya yung kay EJ. Tapos, pagtingin niya, ang huling 2 linggo. So, ibig sabihin, sobrang tagal niyang nahanap yung pangalan ni EJ sa verse tracker hanggang sa umabot na last 2 weeks na yung Ang Probinsyano. So, I'm not sure, pero marami nagsabi na ilang taon bago matapos yung Ang Probinsyano eh. So, ayun, niyo lang ako, enlighten niyo na lang ako sa comment section kung ilang taon yung Ang Probinsyano nag-run sa TV. So, yun. Chinek ko anong episode na ba? Pagsilip ko, puta, ang huling 2 linggo na. Kaya hindi ko gets but flex to ng flex ng views. Nakakataka.
YouTube niya, 4K subs. Yung 1K doon, kamag-anak niya pa. Hindi bagay sa'yo ganyang banat, tanga, nakakatawa. Saka ka na mag-flex ng views pagka chinek yung rank, isang click lang, andyan ka na, hindi yung hinahanap ka pa. Okay. King ina mo ka, para kang Dalmatian, rank 101. Tapos views tinatahol nito, masyado mong binibigyan ng props ang iyong sarili, mataas pa rank ni Tuweng kaysa sa'yo. Langya ka, EJ. Huwag ka naman, mahiya ka naman. Tigilan mo kaka-flex mo sa iba. Mas marami pang views si Batang Rebelde sa'yo, partida, underrated pa siya. Kahit sino dito, walang K mag-flex ng views maliban sa isa. Si Sinyo lang talaga. At kilala nyo naman kung sino nagpasikat sa kanya. Yung nanay ni Ann. Hindi ako credit grabber. Kala nyo ako magkiklaim? May kilala ako, ganyang rapper. EJ Power yung name. Kasi sabi niya, binitbit niya ang pangalan ng flip top sa ibang bansa. Nung laban niya kay Poison, sinabi, Hoy! 2015 pa lang! 2015 pa lang, most viewed rap battle league in the world na ang flip top nang di ka kasali. Kasi kami nagparami. Kaya mahiya ka, Mr. Rank 101. Ako nga never nag-claim ng ganyan kahit parte ko ng most viewed sa flip top, most viewed na 2v2 at most viewed na 1-on-1. Bakit? Nung pumasok ka sa liga, wala naman nagbago. Dumami lang kulot. Anong binitbit flip top? Ika nga ni Zaito, tae mo supot. Iniisip ko, ba't to pumipiyok? Ngayon, alam ko na sagot. Kasi pinipilit yung boses na i-flex kahit di niya naabot. Okay. Sabi pa kay GL, sa batch nyo, ikaw ang may pinakamakapal na mukha. Kasi sinusumbat mo ang mga bagay na di mo nagawa. Uy, bagay sa'yo. Bumanda pabalik. Alam mo ko, kasi EJ, dapat nagre-reflect ka rin. Try mo kaya sinabi mo kay Romano, mag-rap ka sa harap ng salamin. Ay, kaso, narcissist si Tarantado. Ang may isip niya lang ay kung gaano siya kagwapo. Tingin nga akong pogi. Alden Richards, baka duman sa ano. Lalo sa taas ng labi, pareho silang walang hati banda rito. Umiinom ata palagi ng alak dati nung buntis si Mrs. Florentino. Kasi may fetal alcohol syndrome yan eh. O pwede ring lobar holoprosencephaly, no? Ay, di ko rin yun alam guys. Gusto ko lang magmukhang matalino. Kasi sa kanta niyang Weirdo, na may 7K views after 1 year as of writing, dinidis niya yung mga bobo. Intelligent daw kasi siya. Lagi daw siya tinatawag na weirdo kasi lagi nag-iisip ng mga salita. Ulul, bakit? Alam mo ba yung pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis ha? Tang ina ka? EJ, kung matalino ka talaga, dapat alam mo sa mga bobo, isa ka. Kasi sino dito nakakaalam kailan nagsimula ang universe? Ikaw? Di mo yun alam, tarantado. Pwedeng alam mo na dahil sa Big Bang nag-exist tayo, yung nag-cause ng Big Bang, paano? Kung titignan yung big picture, hindi nga kayang ipinta ng isip natin ang buong litrato. Supposedly, limitless ang imagination, pero ganun tayo kalimitado. Tapos mangmamaliit ka ng tao kasi may sarili kang mundo. Gago! Wala ka pa nga atang sariling bahay sa Colorado. Nagmamalaki, Earth nga, tuldok lang sa kalawakan. Paano pa kaya to? Isa ka lang tangang battle rapper na sa isa buhay hindi pa nanalo. Ako, sa 2x2, pati sa buhay, panalo. Yung kinokonsiderang GOAT ng marami, 2 beses ko tinalo. Ayaw kong i-flex yan kasi isa siya sa mga hurado. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa iba kong trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan, mas enlightened pa ako. Lahat yan di mo nagawa, mag-feeling lang ang alam mo. Anong greatest of all time? Inidoro lang ang trono ng tangang to. Ayoko nagsiselfie bars kaso minsan kailangan magganto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa'yo sa lahat, pati sa pagbubuhat ng bangko. Tal.
Okay, ina. Yung story ng round 3 is the same ng story sa round 2. So, ano yung minimin ko dito? Nagkabaliktad lang. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, malakas yung round 2 ni EJ. Andun yung mga personals niya, pero naglalan siya as a joke. Or sabi natin, matatawa ka pag marinig mo yung mga pinagsasabi niya, no? Yung about sa bugtong or something. Basta, yung buong round 2. Alam mo personals, alam mo masakit, pero di ko alam kung ba't natatawa yung crowd, natatawa ako doon. So, iba yung timpla nung round 2 ni EJ sa round 2 ni Shay na may narinig ako doon na yung ano nga, di ko na ulitin. Pero yun nga, masakit nga yun. Tapos yung Ender. So, kaya ako binigay yung round 2 kay Shay kasi ayun yung naging difference nila. Then, sa round 3, ganun naman yung naging story. Pero baliktad, no? Si Shay naman yung nagkaroon ng mga mahabang setups, hindi ganun kabibigat na mga linya, mga selfie bars, verse tracker, 'di ba? May mga entertainment din, mga jokes din na linya. Then kay AJ naman, even yung second half lang niya yung pinaka para sa akin tumatak kasi medyo slow start siya dito. Puro Mateo yung ano niya, yung angle niya dito. Pagdating sa second half, doon pumalo yung yung pinaka malakas na punto. So maganda 'yon. Bibigay ko kay EJ Power yung round 3 kasi mas naramdaman ko yung bigat, mas naramdaman ko yung pinakapunto. Di ko sinasabi na hindi ko naramdaman yung round 3 ni Shay. Malakas yun, pero katulad siya nung naging round 2 ni EJ eh. So, mas malakas talaga para sa akin yung dating na mga mabibigat na punto or statements or mga haymakers eh. So, nagustuhan ko sa round 3 ni EJ dito is yung pasok daw siya sa condo. Yan, alam niyo yan, basta 3 minutes 30 doon nag-start ko, doon nag-start yung doon ko nagustuhan yung round 3 ni EJ Power. Kay Shay naman okay sana yung kaso medyo napahaba lang siya dun sa mga Big Bang Theory na para sa akin medyo off na. Tas alam mo yun, papasok-pasok siya eh. Lalabas siya dun sa angulo na yun, papasok siya, lalabas, papasok, parang ganun eh. Tapos, yun, yung verse tracker, ano pa? 'Di ba? So, yung selfie bars, yung goat ng battle ng battle rap, tinalo yung 2 beses, which is na angulo na yun ni EJ sa round 2. So, okay naman, no. Actually, ito yung yung other judgment ko sa battle. Hindi, pero ang pinaka-judge ko sa battle is 1 and 3 EJ Power. So, 10-10-9. 10-9-10 yun. That's 29 points. Then, kay Shay naman is 9-10-9, 28. So, dikit. Sobrang dikit. 29-28. EJ Power, rounds 1 and 3. Round 2, malinaw yun, Shay. Para sa akin, mas mabigat yung punto niya doon. Yung other judgment ko naman dito is, nung nakita ko na yung battle, parang parang hirap, mas humirap. Kasi, nung habang pinapanood natin yung battle, sabi ko, baka mas maganda kung i-judge natin siya overall. Pero, nung napanood ko na buong battle, feeling ko okay lang pala na per round natin siya ginudge. Kasi, mas lumitaw dito. Kung titignan ko, kung mag-backward ako, titignan ko yung battle as a whole, makikita ko na lamang sa angle si dito, si EJ Power. Ang dami, lalo na sa round 1, ang dami niyang angulo doon, kalat-kalat. Pagdating lang sa rounds 2 and 3, medyo may mga naulit lang siya na angulo, pero sa dami ng sa dami ng punchlines ng haymakers na binato niya kay Shay, para sa akin mas marami yun. Then kay Shay naman, tsaka mas mabigat mas mabigat yung mga punto ni EJ dito sa battle na to, mas dark kumbaga. Diba? Kay Shay naman, yun, usual na Shay yung narinig natin. Sa round 3 lang para sa akin, medyo lumaylay si Shay doon kasi may mga selfie bars siya na hindi niya masyadong ginawa sa 1 and 2 na para sa akin mas okay yon.
Tapos, ano pa? May mga ayun, yung mga dark na humors din, 'di ba? Na sakit sa ulo ng battle na to, pero tangin na panalo tayong lahat doon. Pero ako personally sa akin, baka kayo iba yung maging judgment nyo dito. Pero sa akin, I'll go with EJ Power dito sa 1 and 3. Sobrang dikit, 29-28 yung naging scoring natin. Shea malinaw yung round 2 sa kanya yun para sa akin. Pero 1 and 3, EJ yun. Team, day 1. Shea versus EJ Power. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Di naman siguro gasgas sabihin na yun yung mga battle na padalo tayong lahat. Pero ang boto ng Urado, 5-0, magigay para kay EJ Power. Congrats, pare. Thank you. Shea.com sa Shadow for Shadow. Tangay na. Shoutout sa magina ko yun. Jonah May Eliana. Shoutout sa The Accents Clothing. Sa mga tropa sa Colorado. Hiraya Battlegrounds. Overall performance ko siya binoto. Para sa akin, grabe yung karakter na ginawa ni EJ Power. Horrorcore na yung image yun na pinapasok niya sa utak ko sa bawat ginagawa niya. Ako, hindi ako pabor sa mga ganong angle kasi parang hindi maganda sa tenga ko. Pero, opinion ko yun. Pero, sa labas ng battle rap, para sa akin, ang lakas nun. Sa labas ng opinion ko, ang lakas nun. Grabe yun, parang nakita ko na sinundo si Shea ng kamatayan. Ito yung karma niya, ito yung sundo niya. Pinakita ni EJ Power na putang ina, ito yung masamang ikaw. Ipapakita ko sa'yo. Para sa akin, ayun, overall, mas nakuha ni EJ yun. Grabe karakter niya, ang galing. Yun, sulit yun, napaka-solid ng laban na yun. Parang nangyari, EJ na bago, tsaka Shea na nagbago. Pareha sila may madiin na sulat, may madiin na punto. Kaso sa magkaibang atake sila, doon mo makikita sa magkaibang atake na natili si EJ sa pagiging dark. At si Shea naman sa mabibigat na punto lang din. Pero yun, gaya sinabi ni Shernan, bumalik kay Shea yung ginagawa niya dati. At yun, para sa akin, nakuha ni EJ yun at props sa nilang dalawa kung paano nila palitang kinukuha yung crowd na ibang klase yun. Pistol here, EJ versus Shea. Binoto ko si EJ. Pero honestly, may part sa akin na parang gusto kong iboto si Shea kasi feeling ko sumakto yung round 2 ni Shea dun sa round 2 ni EJ. Tapos nag-repeat ng angle si EJ sa round 3. Oo nga Kasi iba eh. Yung kahit may ganong senaryo na nangyari sa battle, sumusuntok pa rin si EJ. Kumbaga sa bilang ng dami ng suntok, lamang si EJ, tapos nakadagdag pa sa akin yung part na parang may mga speech si Shea na nakakalimutan niya sa kalagitnaan. Although hindi naman siya choke. Pero parang makikita mo na nahihirapan siyang i-deliver yon. Unlike kay EJ na sobrang linis. Yes. Yun. Ayun lang naman yung nakita ko. EJ, hindi siya ganun kalaking lamang. Yun. Lakas. Ganda ng laban na yun. Damn. Pero yun, dahil halos pareho naman sila gumamit ng dark humor tsaka shock value. Pero yun, dahil parehas yung atake nila, binasi ko yung laban sa kung sino yung mas marahas, mas brutal. Para sa akin, all three rounds talaga, EJ Power. Pero yun, ganun pa man, grabe, pinakita ni Shea, props pa rin sa kanya. Pero yun, kung by points, mas lamang talaga si EJ para sa akin. Pero solid battle, props sa kanilang dalawa. EJ Power. Ayun, binoto ko si EJ Power round 1, round 2, dikit lang pero binigay ko pa rin ng konti kay EJ kasi para sa akin yung mga setup ni Shea parang medyo mahaba ba. Tapos yung kay EJ parang para sa akin mas effective. Tapos round 3, binigay ko na talaga kay EJ kasi parang in character talaga siya, parang very convincing yung mga pinagsasasabi niya. Tsaka basta sa akin trip na trip ko yung round 3 niya kaya binigay ko kay EJ. So, ayun, no? Gusto ko yung judging ni Shernan at ni Pistol.
sabi kasi ni Shernan, ang tawag dito. Hindi, sabi ni Pistol, kay Pistol na lang. Sabi ni Pistol is, binigay niya yun kay EJ ng hindi naman ganun kalaki yung lamang, no? Sobrang dikit. Which is sa judgment natin, 29-28, isang puntos lang talaga yung lamang. Then, kay Zenlook naman sabi niya, round 3 na lang siya pinaka nag-decide, which is sa atin din naman is, pinaka round 3 yung naging deciding, yung round 3 yung pinaka naging deciding natin. Yung kay Share na naman sabi niya sa labas ng battle rap as yung character, no? Yung character na binild ni EJ Power para sa battle na to, ayun naman yung nagdala. So, yun, yung mga punto ng judges natin, although yun din talaga yung pinaka gusto kong ipunto sa judge na sa review na to, pero I think hindi ko nasabi yung character, pero yung sinasabi ko dito na composure, conviction na sa pag-delivery, sa linis ng performance, which is nasabi rin ni Pistol, 'di ba? So I think pare-parehas kami na naging opinion dito sa battle na to. Sobrang dikit, sabi nga ni Pistol, sobrang dikit. Linis ng performance na lang minsan yung nagkakatalo doon. And sabi rin ni Pistol dito na may mga rounds na pwede niyang ibigay kay Shea, pero nagkakaroon siya nawawala-wala siya, nagkakaroon siya ng stutter, tapos yung umulit ng angulo si EJ from rounds 2 to 3, di ba? Yun yung nasabi natin, pero sa power talaga no? Sa punto lamang talaga si EJ doon, kaya EJ talaga ako dito. So, yun. Ang tagal ng video no? Pero ako real shit lang, na-enjoy ko yung battle, kakaibang battle yon. Parang first time ko magkaroon ng first time ko makapanood ng ganitong klaseng battle na parehas ng estilo, 'di ba? Tapos sobrang dilim. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. I don't know kung anong re-review natin, pero kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.